Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, pag si Sara ang naging pangulo ng bansa, wag naman sana, pero pag si Sara daw ang naging pangulo sa 2028, alam niyo kung anong tingin ni Trillanes diyan? Duterte 2.0. We should all be very, very worried Right. that it's an existential issue as far as our democracy is concerned. We have seen Duterte Part 1, Duterte 2.0 under Sara Duterte. Could be worse Because because of the temperament of Sara Duterte. worse than her father? I personally believe that well, they're the same. Sara Duterte is basically Digong without the sense of humor and a shorter fuse. So, And not the coordinates of... Yes. I mean, in fairness, kay Digong, Yeah. I mean, magaling siya. I mean, he could talk about many Yeah. things kahit di I agree. Oh. and I believe Sara Duterte has psychological issues. And being mentally unstable, if you give presidential Power. powers to such a person, then that's a sure formula for an abuse of authority and power. Now, there would be oppression. There would be institutions that would be demolished because it will experience her wrath. Vengeance, So, yeah. Vengeance. So, let's not even contemplate a possibility that it could be any good for our country. Duterte 2.0. Ay kung ang nakita natin nung panahon ni Duterte, ni Digong, grabe yung pinsala sa bansa. Grabing patayan, grabing nakawan, grabing kabastusan. Mas matindi daw si Sara, mga kabunyog. Sabi ni Trillanes, Duterte 2.0 yan, mas matindi daw. Ang tingin ni Trillanes, mas matindi pa si Sara kaysa kay Digong. Bakit? Alam niyo kung anong sabi ni Trillanes? Si Digong, may humor pa. Ibig sabihin may mga patawa pa, may mga biro pa. Kumbaga, totoo bastos si Duterte pero si Digong, pero mayroon itong mga patawa pa. May humor pa. Si Sara wala. Sabi ni Trillanes, si Sara talagang pikon yan. Bratinela nga eh. O kaya sabi ni Trillanes, mahirap yan. Pag naging pangulo yan, vindictive yan. Walang ibang klase niya itong si Sara. Yung temper, matindi yan. Hindi kayang kontrolin yan ang temper niya. Ano yan? Nakita naman nung di ba, yung binugbog niya yung sheriff, yung anong tawag diyan? Yung pagbabanta niya sa pangulo na ipapapatay ito. Sabi niya, gusto niya putulin ang ulo. Kung sabi ni Trillanes, kung si Duterte ay may mga pabiro pa, si Sara wala. Ano yan? Kumbaga, mas matindi daw ito kasi walang hindi nito makontrol ang temper. Kaya pag naging panguluan niya yan, vindictive yan, mapaghiganti yan. Kawawa ang Pilipinas, dudurugin daw ni Sara. Dudurugin ni Sara. Kaya actually ngayon lang daw yan nagiging ganyan na parang kinokontrol ang sarili. Kasi nag-hire nga ng PR eh. Nag-hire ng public relations expert para mag-guide siya kasi ang imahin niya nga laging mainit ang ulo, laging pikon, bratinela, maldeta. Ay ngayon medyo may na-hire na expert, PR expert. Tinuturuan siya kung ano ang dapat na kaya medyo makikita mo ngayon
Parang medyo nagkalmada si Sara. Pero ngayon lang yan. Sabi ni Trillanes, pag naging Pangulo yan, babalik niyan ang totoong Sara. Yung Sara na Bratinila na hindi mo makontrol ang temper. Ah, buti pa nga daw si Duterte nagbibiro eh. Yan wala. Kaya ah, asahan na mas magiging malala ang Pilipinas kapag si Sara ang naging presidente. Ah, Kung naging malala ang bansa dahil sa ilalim ni Digong, dublihin pa yan o baka higit pa. Yan ang matinding babala ni dating Senador Sonny Trillanes. Hmm? Kahit yung um, pagiging vindictive niyan, lalabas talaga yan, sabi ni Trillanes. Ibang klase niya yan. Itong si Sara. Kaya, ang talaga ni Trillanes, grabe ang kanyang effort, yung pagsisikap niya na mahadlangan na wag manalo si Sara sa 2028. Ha? Ano ito? Kumbaga kay Trillanes, sabi niya, gagawin niya ang lahat na wag manalo si Sara, wag itong maging presidente ng Pilipinas kasi kawawa daw talaga ang bansa. Mawawasak, mapipinsala ng tudo. Kung pininsala na ang bansa ni Digong, ay lalo daw si Sara. Sa bagay, may basihan yung pangamba na yan ni Trillanes eh. Kasi iba talaga itong si Sara Duterte. Hmm? Actually, yun nga, na-control-control lang yan ngayon. Kasi malapit na ang eleksyon. Tinuturuan ng kanyang mga PR expert na medyo mag-control. Oh. Pero pag naging presidente na yan, wala nang control yan. Kung ano talaga siya, lalabas yun. Ha? Kung ano yung totoong Sara Duterte yan, lalabas yan. Ay, Pangulo ka na ng Pilipinas. Kaya lang, dahil mas matindi nga ito kay Digong, so ang pangamba ni Trillanes, kawawa ang bansa. Hmm? Kaya, talagang grabe yung pangungumbinsi ni Trillanes na yung administrasyon, yung opposition, yung lahat ng anti-Duterte ay magsama-sama na. Kasi para mapigilan ang Sara Duterte presidency. Hmm? Um, Lalo pa kung hindi ito makonvict sa impeachment. Ibig sabihin, makatakbo ito. Malaki ang magiging sa Pilipinas. Sabi niya, kawawa ang bansa, mawawasak. Sa bagay, yung policy ni Duterte ng mga patayan, gagawin din ni Sara yan. Yung policy niya sa war on drugs, gagawin din ni Sara yan. At maghihiganti yan sa mga kalaban sa politika. At yung korupsyon, ay din yan, grabe din yan. Sino ba ang nakapaligid kay Sara ngayon? Sino ba ang mentor niya sa politika? Sila Gloria Arroyo. Sino yung mga kumakampi sa kanya? Sila Marcoleta, sila Cayetano, sila Villanueva, sila Estrada. Oh, yung mga yan, sobra ang korupsyon ng mga yan. Kung yan ang nakapaligid kay Sara Duterte na mga pwersa sa politika, mga kaalyado niya, ay grabe. Kaya, ito, mga kabunyog, dapat naman talaga seryosuhin yung yung babala ni Trillanes. Ibang klase ito. Ibang klase yan si Sara Duterte. May punto si Trillanes. Kaya dapat talaga gawin ang lahat na wag itong manalo. Kawawa. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa ang mamamayang Pilipino.